Hello guys! Another day, another mini vlog na naman ng Mami Kim nyo. Ito nga pala yung araw na naisipan kong mag-ayos. Kahit gabing-gabi na. Yes! Gabing-gabi na. Charot. Hindi. Medyo maaga pa yan. Ito nga na Ate Amara tsaka si Esyang maglinis ng kanilang play area. Si Ate Amara pag nakakakita ng camera, automatic yan. Nandyan yan agad sa harap. Which is good kasi hindi na ako mahirapang isama sila sa mga video or vlogs ko. Sabi nga nila, start them young. Charot! At eto nga si Daddy Dennis, nagsimula nang magtanggal ng kanyang mga kalat sa ibabaw ng aming fridge. Ganyan din ba mga jusawa niyo, mga mi? Yung kung saan-saan na lang nilalagay, yung mga pinaggamitan yung damit, mga anik-anik niya sa buhay, ganun. Basta may empty space na patungan, ay siya, asahan mong punong-puno agad yan. Akala mo talaga hindi ako ganun eh, no? Ganun din ako minsan. Mas madalas nga lang siya. Inog na nga rin namin dyan yung aming dining table para nga naman kapag inurong-urong na namin yung fridge namin at saka yung pantry cabinet namin ay magkasya. Maliit nga lang din kasi itong apartment namin. Kaya ang goal namin dito is ma-maximize namin every corner nitong bahay. Ito nga't pinaulong ko na kay Daddy Dennis yung aming pantry cabinet na syempre binili niya for me. So ito, tinutulungan siya kunyari para naman may ambag ako dito sa video na to. At dahil nga medyo mabigat itong pantry cabinet namin, ayan, kinuha niya na sa akin at siya na daw ang magtutulak. O diba, gentleman yun. Ito at minawalisan ko na yung pinagtanggalan nitong pantry cabinet namin para at least pag-transfer ng fridge na malinis na. Dito nga tinawag ko na si Kuya Ivler para matulungan niya si Daddy Denny sa pag-transfer ng fridge namin. Kasi talagang may kabigatan tong fridge namin, guys. Partida, hindi pa tutudor at saka wala pang laman yung fridge namin pero ang bigat na. At ito nga ako, no, pinipilit kong kunin yung mga nakadikit dito sa kabilang side ng mga magnet pictures namin. Diba? Sosyonga-syonga lang ang Mami Kim nyo. Kung kailan nakapwesto na ang aming fridge, saka ako naisip na tanggalin ang mga pictures. Kakaloka. Tignan nyo to guys. Ayan, baby pa dyan si Amara. 1-year-old pa lang siya dyan. And then, eto naman nung pandemic era. Ayan. Pero ayan yung medyo maluwag-luwag na. At ito na nga, pinakuha ko kay Daddy Dennis yung aming divider na rattan. Iniisip ko pa actually kung saan ko siya ipapwesto. Kahapon nga pala yung birthday ni Daddy Dennis at saka ni Ezra. So ngayon pa lang tatanggalan yung aking decoration dyan sa wall. Pansamantagal dyan ko muna ipapwesto yung rattan divider namin. Ito nga isang rack namin na pinaglagyan ng mga tambak-tambak na kung ano-ano. Ayan, ipapwesto namin siya dito sa may bandang kitchen. At ako naman, syempre, kailangan walisan yung pinagtanggalan para at least, ayun nga, pag-transfer nito ang cabinet, malinis na. So, pinunasan ko na rin pala yung sahig niyan after ko magwalis. Nag-agiw na rin ako sa dingding dahil naagiwan na dahil medyo matagal na rin nakapwesto dyan yung mga rack at saka yung fridge namin. Dito ko nga pala pinapapwesto tong rack namin para at least meron kaming konting divider dyan dahil pinatanggal ko before yung aking pinagawang DIY bar counter kay Daddy Dennis. Medyo maluwag pa kasi tong bahay nun kasi wala pa kaming fridge kaya naayos namin kung saan namin gustong ipwesto yung ibang mga bagay-bagay. Dito naman hindi namin malaman ni Daddy Dennis kung paano namin ipwesto tong dining table, kung pa ganyan ba or palang, gano'n. Ang hirap mag-decision kung talagang hindi ka pala decision eh, no? Charot. Ako ko na nga din pala naisipan ipalagay yung cat condo kay Daddy Dennis dyan sa corner namin para at least pag nagkaharutan or nagsascratch yung mga pusa namin, eh dyan lang sila sa gilid. So, as I was saying, chat, ayun na nga, iniba na naman namin ang pwesto ng aming dining table. Hindi kami magkanda-ugaga kung paano bang pwesto ang gagawin namin. At ang ending na pagdesisyonan namin na ganyan na lang ang pwesto ng aming dining table. So binalik ko na yung aming mga upuan dyan para hindi naman pakalat-kalat. Katulad nga nitong dumbbell ni Daddy Dennis, charat. Ito nga nilipat ko na rin yung aming coffee machine na dapat hindi ko paglalagyan niya ng kahit na ano para maging countertop table namin siya. Pero dahil nga fickle-minded ng Mami Kim niya, fickle-minded, uy! Dyan ko pa rin nilagay ang aking coffee machine. Ganun, para mas malapit dyan sa fridge and sa lababo. Hindi na mahaba ang lakaran. Tamad yun. Ito nga pinapasabit ko na kay Daddy Dennis yung aking coffee signage dyan. So dyan ko nga napag-desisyon na naisabit yung coffee is a hug in a mug. Ano? May pa ganun. Tapos niya, pinasabit ko na nga din tong heart frame namin dito. Ayan, kuhan ko na yan kay Daddy Dennis para maisabit lang yung frame. So, hindi na siya magpupukpok. At sabihin nga ang pagkakalagay ng screw, no? So, pina-adjust ko kay Daddy Dennis ang screw. Pagka-adjust niya, pinatang na rin namin ulit ang heart frame. At ang ending, tabingi pa din. So, syempre, gumawa ng paraan. Di po, sabi ko pa naman kanina, hindi siya magpupukpok. Ang ending, di pukpok. Charayos ko na ang mga anik-alik dyan sa aking coffee bar. Mini
Hindi pala mini, tiny coffee bar. Ayun. Gusto niyo tiny? Dinideclutter ko na nga din pala itong rack na transfer namin. Declutter. May Ricardo Kita niyo naman. yarn. So, nabak mo kaming paper bag galing sa Alphamart. Alphamart, peke naman. Charot. So, ayan na nga. Tinatanggal ko ng mga anik-anik dyan na tambak. Siyempre, kailangan punasan para mas malinis, diba? Bago ipatong ang anik-anik. Eto nga, tapos na rin kami magligpit at mag-ayos dito sa aming dining kitchen. Dining/kitchen ang ibig ko sabihin, guys. Nalilito na ang mami Kim niya. Nagluluto na nga din pala dyan si Daddy Dennis ng aming dinner. O diba? Ang sipag. Ang sarap nito, guys. Para siyang siomai pero pechay ang kanyang wrapper. Diba? So, ayan lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Babush! At least kapal. Tapos yung mga Harap, gutom na ako.